Ano ang dahilan bakit pabago-bago? Bakit pabago-bago yung CSOJ o yung mga politiko na dati sinabi hindi na papapasukin ng ICC. Tapos na. Ngayon pag-aaralan na. Sasagutin ko 'yan. Inihayag ni dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque na politika ang dahilan ng inihaing resolusyon sa Kamara upang payagan ang International Criminal Court o ICC na imbestigahan ang kampanya laban sa ilegal na droga Bukod sa politika, ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Roque, bagamat malinaw na ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang karapatan na manghimasok ang ICC sa bansa, ay isinusulong pa rin ito ngayon sa Kamara. Kabahagi pa rin ito ng politika. Kung hindi nila po pwedeng masuway ang presidente na wag i-impeach si Sara Duterte, di gawin natin sa pamamagitan ng ICC. Bakit? Hindi lang pa naman po si dating Presidente Rodrigo Duterte ang di umano pinaimbestigahan ng mga CPP-NPA sa ICC. Kasama na rin po si Vice President Sara dahil mga panahon na iniimbestiga ng ICC mga pangyayari sa Davao, mayor po si Sara Duterte. So kung hindi makuha sa impeachment, pa-warrant of arrest mo yan at cooperate mo, padala mo, pakulong mo sa dahig. Dagdag pa ni Roque, ginagamit ng Kamara ang impluwensya nito sa Department of Justice upang bumaliktad sa nauna nitong pahayag laban sa ICC. ito na pahayag ng dati ng DOJ or siguro si Boying, sino bang bossing ng DOJ? Di si SOJ Boying. Ginagamit ang DOJ. Anong pahayag ng DOJ? Now, dininay ni Speaker. Okay. Mabuti yan, denial na yan. Pero tignan nyo, ang sabi niya, that is not accurate. What is not accurate? Na nais maimpluwensyahan at mapabaliktad ng Kamara sa kanyang liderato, sa ilalim ng kanyang liderato, ang naging pahayag ng Secretary of Justice na paaresto niya kapag pumasok sa Pilipinas mga investigador ng ICC. Ayan ha, maliwanag. Sinabi ni Roque, ipapaaresto ni Boying, ni SOJ, kung sino ang mamamasukan dito na ICC, papasok na ICC para mag-imbestiga or manghimasok sa ating soberanya. Yan po, according to Attorney Roque, yan ang statement ni SOJ. Ang sinasabi niya, kasi sinabi po ni Speaker na hindi accurate yung sinabi ni Roque na iniimpluwensyahan ni Romualdez etong si Boying na para magpailalim at pabalikin ng ICC. Samantalang ito si SOJ ay nagbigay na ng statement dati na ipapaaresto niya pa yung manghihimasok na ICC. Ngayon, iba na ang tono ni SOJ. So ano ang hindi accurate doon? Romualdez, tamba, ano ang hindi accurate doon? Naintindihan niyo po yung paliwanag. Ibig sabihin ni Roque, siya ang accurate. Totoo yung sinabi niya. Totoo naman nagbago. Ba't nagbago yan? Ang tigas ng statement niya dati ipapaaresto. Ngayon pag-aaralan na. Bakit? Eto na. What is not accurate with that? Nandyan na po ang binitawang salita ni DOJ. Tatanungin niya kung magbabago ng status ng membership natin dahil nagsalita ang Kamara. O di ba, hindi ba binibigyan ng importansya yan? Hindi ba? Yan ang dahilan kung bakit sa tingin niya, despite na napakalinaw na mga binanggit na salita ng Presidente na wala na, tapos na history ng ICC sa Pilipinas, ngayon kinailangan pa niyang pumunta sa Executive Secretary. Bakit? Kasi hindi niya raw po pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Kongreso. Tignan mo, iba na tono ngayon ni SOJ. Hindi niya pwedeng baliwalain ang saloobin. Tandaan niyo po, ang resolution ay saloobin. O parang sama ng loob or ano ang puso ng Kongreso. Hindi niya pwedeng baliwalain na dati ipaparesto. Bakit hindi mo pwedeng baliwalain, SOJ? Bakit? Attorney Roque? Panahon na hindi pa pasado ang budget. Yon. Ganyan po ang mangyayari pagka hindi pa pasado ang budget. Ulit. Kasi hindi niya raw po pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Kongreso. Bakit nga? Sa panahon na hindi pa pasado ang budget. Aha. Nagets nyo? Hindi niya pwedeng baliwalain si Speaker pagka hindi pa pasado ang budget. Ang budget. Hindi ako may sabi niyan. Si Roque, patunayan ko ulit, Roque. Bakit? Kasi hindi niya raw po pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Kongreso sa panahon na hindi pa pasado ang budget. Yan. Ha? Nag-aantay pa ng alin? Ng collect. Hindi pa nakapasa ang budget eh.
Paano niya babaliwalain? Eh di nabaliwala siya. Pag binaliwala siya ng speaker, walang budget. O sa kangkungan siya. So, makisama ka, Brad. Magka-Brad daw yan eh. Makisama ka. Huwag ka nang maingay, huwag ka nang kontra-kontra. Hindi ako may sabi niyan ha. Ini-interpret lang natin ang sinabi ni Atty. Roque. Ine-echo lang natin. Kaya po, kung susundan natin yung sinabi ni Atty. Roque, kaya malakas ngayon ang hawak sa leeg ng speaker or kung sino mang mama dyan, kung sino man. Kasi wala pa yung budget. Nagigets? Papasok pa lang yung budget eh. Patapos pa lang yung taon. Iba na po ang budget ng 2024. Hindi pa natatanggap yung budget. So, pag may sinabi, yung may hawak ng budget, sunod kayo ha. Yung sinabi nyo dati kainin ninyo ha. Gusto nyo ng proyekto? Sunod. Mano? Hindi ako nagsabi niyan si Atty. Roque kasi kung i-interpret natin yung sinabi niya, kaya naman pala napakalakas nito. Kaya naman pala sunod ng sunod. Kasi yung sinabi niya ay hindi po yan haka-haka. Yung sinabi niya kasi sinabi rin ni PRRD na dating congressman din. At alam niya kung sino may hawak ng budget. Mahirap pala yung patapos yung taon no? Napakalakas pala no? Si panibagong budgetan. Sabi ni Reynaldo, walang toot si Bonjing. Toot. Ngayon, naiintindihan na natin. Ang ganda yung paliwanag dito ni Atty. Roque. Ulitin ko hindi ko sinasabing iboto si Atty. Roque. Ganyan lang po talaga tayo. Yan po ang Banateros Brothers. Dati, hindi natin gusto si Roque kasi sa tingin natin, mali talaga yung kanyang pinagsasabi. Ngayon tama Accurate Parehas nung sinasabi niya yung sinasabi ni PRRD. Ngayon, kung meron man siyang sariling agenda, hindi ko na masasabi yan, hindi ko na masasagot. Basta yung ngayon, accurate. Correct. Reynaldo ay Flory Casanova. Pag di sumunod, walang budget. Yes po, ganyan po ang ibig sabihin ni Atty. Roque. Kaya naman pala, dati, hindi naman usapin pala yan sa Congress. Ngayon, usapin na. Dati, aarestuhin. Ngayon, pag-aaralan na. Di ba? Kaya tinanong si Congressman Lagman, bakit ata parang nagbago at ngayon ay dati nang nahiyain niya na hindi naman pinansin, ngayon na pinansin agad. Ang sagot ni Lagman, nagbago ng pananaw. Yun yung sabi ni Lagman. Pag susundan natin yung sinabi ni Atty. Roque, wala pa kasing budget, kaya nagbago ng pananaw. Tama o tamang-tama? Ay kayo na umusga. Tandaan niyo po, hanggang hindi pirmado yung budget na yan, lahat ng ehensya ng gobyerno, yes sir. So yun. So asahan natin, hanggat hindi pirmado ang budget, lahat sa mga yan, sir, yes sir, yes sir. O mano po, ninong, mano po, ninang, Happy New Year, Merry Christmas. Ano bang bagong labas? Ang ganda ng bagong labas na Land Cruiser ngayon. Ano bang magandang bilhin? Alphard? Ferrari? Ay, nako. Hindi, seriously. Tama na siguro yung may konting yaman. Intindihin na lang natin yung mga kababayan natin na hikahos, ultimo sa konting bigas. Sana tigilan nyo. Sana kung yung resolusyong iahain ninyo ay walang kinalaman sa hapagkainan ng ordinaryong Pilipino, tigil nyo na. Congress, dahil yan po talaga ang kapangyarihan ng Kongreso. Naniniwala naman si Roque na kahit pa Kaya pala ang kapangyarihan ng Kongreso. Huwag nyo pong kakalimutan sa 2028, Coach Oli for Congressman. Hindi, joke lang. Joke lang po yun, joke lang. Ayoko na. Ganyan pala dyan. Ako pa naman yung may pagkapasaway. Oo. Yung gaganyanin mo ako kasi ewan ko sa iyo. Makalusot sa Kamara ang naturang resolusyon ay hindi ito uusad sa Senado. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na isang kahihiyan sa bansa ang naturang resolusyon sa Kamara. Alam mo nakakahiya ngayon, Kongreso? Kitang-kita yung tayo nila pagdating sa budget. Kitang-kita yung tayo nila pagdating. Bago Hindi napapasayan sa Senado. Kaya ito po, ulinawin ko sa inyo. Kaya kailangan natin ng numero sa Senado. Para pag nagdunong-dunungan yung Kongreso dahil hawak sila sa liig, pagdating sa Senado, hindi papasa. Naintindihan? Kaya let's focus on the Senate and PRRD. Hopefully, umakbo ka. The Filipino people needs you. Kailangan natin ng numero ng oposisyon sa Senado. Para hindi yes sir, yes ma'am lahat. Sino lang ba may kakayanan yan? Let's be honest Wala Ang tibay ng pumumulitika ngayon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino
Ano ang silbi ng ICC? Para birahin lang si Duterte, di ba? Dati, sinong sumisigaw pabalikin ng ICC? Sino lang ang sumisigaw niyan? Sino lang ang masaya dyan? Huwag tayo magmaang-maangan. Dati, Dilaw. Dilaw lang ang sumisigaw ng pabalikin ng ICC. Dilaw lang ang sumisigaw na walang kasalanan si Dilima. Dilaw lang ang sumisigaw ng human rights na mali ang drug war ni PRRD. Dilaw lang yan. Meron silang bitterness. Galit sila kay PRRD kasi nagmukha silang tanga. Yan ang totoo dyan. Dilaw lang ang sumisigaw niyan dati. Ngayon hindi na. Ultimo mga nasa administrasyon na hindi naman dilaw, gusto nang pabalikin ng ICC. Naiintindihan nyo po. Kaya ganyan po kalakas ang trapo. Ganyan po kalakas ang politika ngayon. At kung hindi tatakbo si PRRD bilang senador, malakas ang aking opinyon na hindi natin makukuha ang numero sa Senado. Let's be honest, ang kaya lang bumangga ngayon sa kanila, Duterte. Kasi nagsama-sama na yan. Hindi ko nga alam kung pati Tulfo kasama na dyan eh. Sama-sama na sila. Sino ang matibay na apelyido kayang sumuwag sa kanila? May tapang, hindi takot kung may proyekto o wala. Duterte lang. Kung hindi pa tumakbo si PRRD, ewan ko na. Anong mangyayari sa Senado? Baka yung dating talunan, Trillanes, De Lima, Lenny, Gadon, mga talunan, baka tumakbong Senado yan. Manalo pa. Thanks to you, Magic Sarap. Ano nakikita natin pag-asa? Duterte lang. Imagine mo mga Pulawan, boboto ang Trillanes at Mar. Di ba? Mga laos na yan eh. Laos, wala na, puro talo na yan eh. Tapos biglang tatakbo. Tapos biglang mananalo. Kasi yan nga, andyan, yan yung sinasabi ng iba kasi nasa kamay daw nila yung Magic Sarap, yung Smart Magic. Tapos sasabihin, kita nyo? Babalik ta rin yung damdamin ng bayan. Kita nyo? Nanalo itong mga dating 8 Inodoro, Diretso Inodoro. Yung mga talo ng mga laos na yan. Babalik ta rin nila, kita mo? Nawala lang sa power ang Duterte, nanalo na ang Dilaw. Ngayon, ibibintang pa kay Duterte yung pagkatalo nila. Na imbis na, kaya lang sila nanalo. Kung sakaling mananalo sila ngayon, dahil sa Magic Sarap, naiintindihan nyo kung paano ikot-ikutin? Ganyan po ang pinapalabas ngayon ng mga dilawan. Ang galing nilang mag-mind conditioning, lalo na yung spokesperson nila. Hindi ko na pangalanan. Kaya ikaw, spokesperson, pinapanood kita, ha? Ang lakas mo mag-mind conditioning. Mahina na daw si PRRD, laos na. Tanga ka. Nagsanib-sanib na sila. Napakadelikado nito. Kaya dapat maingay kayo. Bagamat sa tingin natin tatakbo si PRRD, dapat ituloy natin yung sigaw. Dapat talagang may clamor. Dapat ramdam nila. Dapat ramdam pati ng Pulawan ang lakas ng Duterte. Para hindi na sila mag-isip dayain pa sa eleksyon. At sana si PRRD hindi na rin mag-isip na wag nang magbago ng isip na hindi siya tatakbo. Kaya importante yung ingay nyo. Kayo po. Kung wala ang Duterte sa Senado ngayon, balik yung mga laos na dilaw. Ian Carrie David, exactly. Mag-iingay tayo, coach. Yan ang dapat natin gawin. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon sa Kamara upang hikayatin ang pamalaan na makipagtulungan sa ICC ay sina Manila 6th District Representative. Okay na sana yung pag-iimbestiga mo dati sa mga dyan sa Bucor. Ngayon, ay nako. Bienvenido Abante Jr., One Rider Representative Ramon Rodriguez Gutierrez, Albay 1st District Representative Ed Salagman at ang Makabayan Black. Kita nyo na sino may gusto ng ICC? Marcos, may tanong lang po ako sa inyo, sir. Are you proud of these guys? Honestly, are you proud of them? Speaker Romualdez, are you proud of them? Mga dilawan, why are you proud of them? Tingnan nyo na, sino may gusto lang ng ICC? Congressman na sina Franz Castro, Arlen Brosas at Raul Manuel.